Katulad nito, Raider FI 150, brand new ko nabili. Okay, game. Next. So, tatalakayin natin sa video na ito is tungkol sa mga brand new na motor. Kung isa ka sa mga nanonood sa video na ito, I'm very sure meron kang brand new na motor at gusto mo malaman kung ano yung mga bagay na dapat gawin at hindi dapat gawin sa mga brand new na motor na bago mo lang binili. Katulad nito, Raider FI 150, brand new ko nabili. At ito namang Aerox version 2 ko na magti 3 years na pero kung titingnan mo parang brand new pa rin. Gusto mo bang malaman yung sikreto ko? Kaya tala na, panoorin at tapusin mo tong video na ito. Okay, so first na gagawin mo, syempre kung brand new yung motor mo, inspect mo lahat ng mga parts niya kung kumpleto ba, walang maluwag, at umaandar ng sakto. Of course, ang mga motor natin na brand new, under warranty pa yan. So hindi natin pwede galawin, especially yung makina. Kasi kapag ginalaw mo yung makina niyan or major modification sa isang motor na brand new, matatanggal po yung warranty niya. As much as possible, keep it stock for 1 year. Pero kung kumakati na talaga yung mga kamay mo na gusto mo nang palitan ng piyesa yung motor mo, mawawala yung warranty mo. Ano ba yung purpose ng warranty? After a certain time of period, kapag may malfunction o depekto po yung motor, papalitan po yan ng bago ng kumpanya. Kung stock pa po siya. Pero kung hindi na po siya stock, mavo-void po yung warranty. Okay, syempre brand new yung motor natin, especially for example itong Raider FI 150 na bago natin nabili. Alam natin na napakabilis ng motor na ito, pero brand new po yung motor mo, iwasan po yung ibomba-bomba at i-rev ng malakas yung mga motor na bago. So the first 1,000 km is very important sa health ng motor natin. So as much as possible, dapat hindi lalagpas ng 5,000 yung RPM natin. So dapat mahinahon lang po yung pagmamaneho natin sa ating mga bagong motor. So this is what you call the proper break-in. Dapat i-break in natin ng tama yung mga motor natin para yung mga components niya ay makasetting ng maayos sa loob ng makina. After na-reach nyo po yung 1,000 kilometers na biyahe sa brand yung motor nyo, make sure to make a change oil appointment with your dealership. And of course, iwasan natin paandarin agad ang mga motor natin after switching on the ignition. Hayaan muna nating matapos yung introduction sa panel gauge na ating mga motor before turning on the ignition to give time for our sensors to get ready before start up. And during the break-in period, dapat yung gulong natin is, in term pa natin, mabinyagan. Okay? Mabinyagan lahat ng sides niya, lahat ng surface area niya. So, kung palagi ka lang tumatakbo, matuwid, so syempre, yung middle part lang yung nabibinyagan na ating gulong. So, mas maganda, mag-banking din tayo ng konti para even po yung distribution ng surface area sa daan na kumapit para silang lahat po ay mabinyagan. So, syempre, yung motor natin, brand new, makinis yan, dapat alagaan natin na mabuti. Punas din pag may time. Ang sekreto ko bakit makinis po yung mga motor ko, of course, walang iba, VS1, pero wag masyadong damihan. At syempre, may mga bago tayong unit, may mga brand new tayong motor, of course, ipa-blessing po natin yan sa pastor o sa pari para safe po palagi tayo sa daan na ating tinatahak. Isa din to sa pinaka-importante. Syempre, bago pa yung motor mo, wala pa yung rehistro, wala pa yung CR at OR. Kaya it's very critical na ikaw magmaneho sa mga public roads kasi baka may checkpoint, huhulihin ka ng mga pulis. Kaya much better, wag mo munang gamitin sa public roads o mga public na lugar yung motor mo. Just in case na may pulis, iwasan nyo na lang po. Kung may checkpoint man, may HPG, iwasan nyo lang talaga. Kasi brand new pa yung motor mo, hindi pa nire-release yung complete papers niyan. So after a month or two, marirelease na nila yung copy nila para sa iyo. Kung yung motor mo, gusto mo i-long ride sa malayong lugar, syempre long ride nga eh. So, after arriving at a certain point or destination, wag nyo po agad patayin yung mga engine nyo. Let them cool off bago nyo patayin. Of course, bago tayo bumahe, check the brakes, the coolant, the oil of your motorcycle bago po kayo magsimulang bumiyahe. At kapag umulan, tapos nasa biyahe ka, make sure na pag uwi mo, make sure to wash your motorcycle ahead
para iwasan natin yung mga acid rain. Kapag may pressure washer ka, mas mabuti. Just make sure to wash your motorcycle before parking it kasi iiwasan natin yung acid rain sa ulan. Alright, so that is all for now mga pre. I hope you learned a lot from this video. Sa mga nakabili ng mga brand new motor dyan, I hope marami kayong natutunan sa video na ito. Please like and subscribe to this channel for more videos.